Nang malaman ng mga kaibigan niya na dumating na si Chichay dito sa bahay niya, ay mabilis na sumugod ang mga ito. Bawat isa rin sa mga ito ay may mga bitbit na pagkain, lalong-lalo na si Ricky na nagdala pa talaga ng lechon. Ganoon ba kaimportante ang babaeng to sa buhay ng mga kaibigan niya? Bukod sa mga pagkain, ay may dala-dala rin ang mga ito na regalo para kay Chichay. Masayang-masaya kami na nakabalik ka na Chichay. Saad ni Xander na bahagya pang pumalakpak. Maya-maya pa, ay lumapit ito ng husto kay Chichay at may ibinulong. Hindi nagsalita si Chichay, pero tumanggo ito na, naging dahilan ng paglaki ng mga mata ni Xander. Talaga, lahat yun. Natalo mo silang lahat. Tumango ulit si Chichay. May tumulong ba sa iyo noong time na yon? Wala nga eh. Tumayo si Miguel at minasahe ang balikat nito. Ang galing mo talaga. Simula noong araw na yon, idol na kita. Putya, ang galing mo. Wala siyang naiintindihan sa mga nangyayari, at sa mga pinag-uusapan ng mga ito. Ang alam niya lang, naiinis siya sa mga kaibigan niya sa mga oras na to. At dahil naiinis siya, ay walang babala na tumayo siya, para puntahan sina Yaya Pasita at Mang Berto, na nag-iihaw ng barbecue sa di kalayuan, habang bitbit niya ang beer niya. Oh, ba't umalis ka roon? Tanong ni Mang Berto sa kanya. Nagkakasiyahan ang mga kaibigan mo roon, tapos ikaw nandito. Sila lang naman po ang nagkakaintindihan doon Mang Berto. Inabutan siya nito ng barbecue, na agad niyang kinuha. Parang ang hindi nila ako nakikita eh. Alam mo, para kang bata, umiling-iling na sabi nito. Natural lang na purihin nila si Chichay, dahil magaling ang batang yun. Paano nyo nasabing magaling siya? Kinalabot nito si Yaya Pasita, na abala sa pagtitimpla ng iihawin nitong chicken barbecue. Pasita, hindi mo pa ba naikukwento kay Rafael kung gaano kagaling si Chichay? Hindi pa. Pagkatapos nito, ikukwento ko sa kanya lahat, para maintindihan niya kung bakit masaya ang mga kaibigan niya sa pagbabalik ni Chichay. Sobrang dami ng pagkain ngayon dito sa bahay niya. Mabuti sana kung may pagbibigyan sila ng sobra kaso wala naman. Siguradong mapapanas lang ang iba sa dala ng mga kaibigan niya, dahil ang oo ng mga ito na magdala ng pagkain. Yaya, kailangan niyo ba talagang magluto ng marami ngayon? Abay oo naman. Isa pa, dala-dala ito ng mga kaibigan mo, kaya kailangan ko itong lutuin lahat. Bakit ka ba ni Ma'am Robalma? Walang pagkain na masasayang ngayon, dahil magdamag tayong magsasaya sa pagbabalik ni Chichay. Magdamag kayong magsasaya, bakit naman magdamag? Ibig sabihin, hindi kayo matutulog ngayong gabi. Nadali mo, maya-maya ay napabuntong hininga ito. Bakit, Yaya? Gusto kong i-celebrate ang bawat araw na nandito siya, dahil aalis din siya, sagot nito. Hindi ko alam kung bukas na ba, sa susunod na araw na, sa susunod na linggo ba, o sa susunod na buwan na siya aalis. Walang eksaktong araw, petsa, at buwan kung kailan siya aalis, at sa pagkakataong yun, ay tiyak ako na hindi na siya babalik pa rito, dugtong nito sa malungkot na boses. Ganoon ba? Tumango ito. Kaya kung ano man ang pagsasaya na ginagawa ng mga kaibigan mo kasama siya, hayaan mo lang Rafael. Deserve niya ang maging masaya, pagkatapos ng mga pinagdaanan niya para lang mailigtas ka. Ano po ang ibig niyong sabihin Yaya? Nakikita mo ba ang mga peklat niya sa katawan? Napatingin siya sa gawin ni Chichay. Nagsalubong ang mga tingin nilang dalawa, dahil nakatingin din pala ito sa kanya. Maya-maya pa, ay itinaas nito sa ere ang hawak nitong beer sabay ngiti ng matipid sa kanya. Nang makita nito na wala siyang reaksyon, ay ininom na lang nito ang hawak nitong beer sabay iling. Yaya, bakit nga ba ang dami niyang peklat? Nakuha niya ang mga yan dahil sa pagliligtas sa iyo, sabi nito, dahilan para mapatitig siya sa yaya niya. Maraming bala ang sinalo niya, para lang hindi ka matamaan Rafael. Bakit niya ginawa yun? Kailan niya ginawa? Bakit hindi ko alam na iniligtas niya ako? Sunod-sunod niyang tanong. Kailan nangyari yun? 3 years ago, pinasok tayo ng mga magnanakaw dito sa bahay mo. Hindi bababa sa 10 ang nanloob dito, noong mga panahon na yon. Kaya ba siya nagkasugat? Ako ba ang dahilan ng mga yun Yaya? Hindi lang isang beses na iniligtas niya ang buhay mo, dahil ang totoo niyan, ay hindi na mabilang. Kung hindi dahil sa kanya, ay baka nabubulok ka na ngayon sa sementeryo iho. Kahit wala siyang natatandaan sa mga pinagsasabi ng yaya niya ngayon,
ay nakapagtataka na naniniwala ang puso niya. Bakit hindi ko matandaan ang lahat ng yun, Yaya? Aniya, pero ang puso niya ay iba ang sinasabi. Hindi mo talaga matatandaan dahil hindi nito itinuloy ang sasabihin nito, kaya nagsalubong ang mga kilay niya. Hindi ko nga rin alam eh. Siguro, stress ka kaya hindi mo maalala. Siguro nga, sang-ayon niya. Yaya, doon po muna ako sa pool area. Gusto ko lang po muna ng katahimikan. Sige, binigyan siya nito ng maraming pork barbecue, at inilagay nito iyon sa plato. Magdala ka nito para habang nagmumuni ka, kumakain ka. Hindi na, sige na, mamaya hahaturon kita ng pagkain mo roon para hindi ka magutom. Kayo po ang bahala, aniya at naglakad na papunta sa pool area. Pagdating niya roon, ay ibinabad niya ang mga paa niya sa tubig. Ba't mag-isa ka rito? Nagulat siya nang magsalita si Chichay sa likod niya. Halos kara-rating niya lang dito, pero nakasunod agad ito. Malamig dito ah. Maingay kasi roon, kaya hindi ako makapag-isip, sagot niya rito. Bahagya nitong itinaas ang suot nitong pantalon at kagaya niya, ay inilubog din nito ang dalawa nitong paa sa tubig. Noong uli nating pag-uusap, nag-iisip ka rin tapos ngayon naman nag-iisip ka ulit. Wala ka bang ibang gagawin kundi mag-isip? Bakit? Masama bang mag-isip? Hindi naman. Ang problema, kapag nasobrahan ka sa kakaisip ay baka mabaliw ka na. Kumuha ito ng isang pirasong barbecue at kinain iyon. Inaantok na ako pero nahihiya akong iwanan ang mga kaibigan mo. Kung inaantok ka na, iwanan mo na sila. Nakakahiya naman kung tutulugan ko sila. Bakit naman nakakahiya? Nag-effort sila na dalhan ako ng maraming pagkain at mga regalo tapos, tutulugan ko lang sila. Sa susunod niyan, baka hindi na sila magdala ng pagkain dito. Bakit may susunod pa ba? Di ba aalis ka naman na? Bakit nga pala aalis ka? Para mamuhay ng tahimik at payapa sa malayong lugar. Parang sinabi mo na pupunta ka na sa langit ah. Ang sama mo naman. Kapag ba tahimik, langit agad. Hindi ba pwedeng sa bundok? Gusto ko rin ang mga ganoong lugar, pahayag niya. Maganda ang mga ganoong lugar dahil tahimik at simple, pero masaya. Gusto mo bang sumama? Napatingin siya rito. Ibibigay ka sa iyo ang address, para kung gusto mong sumama, mauna ka na. Parang may sariling utak ang mga kamay niya, dahil unti-unti niyang inabot ang mga kamay nito. Ako ba talaga ang dahilan kung bakit natamo mo ang mga ito? Seryosong tanong niya rito. Ang dami naman. Bukas, sasamahan kita sa dermatologist. Natawa ito. Seryoso ako. Sayang ang pera mo. Isa pa, kaunti lang naman to sa kamaliliit din, kaya hindi masyadong pansin. Kahit na, wala man akong natatandaan, gusto kong burahin lahat ng malulungkot na nangyari sa buhay mo nang dahil sa akin. Alam kong sinisisi mo ako, kaya gusto kong bumawi sa iyo kahit papaano. Ninisihan siya nito, yung tipo ng ngisi na may kasamang inis. Hindi kita sinisisi dahil hindi ako ganoon, sabi nito at umiling-iling habang tumatayo. Medyo nakainom na ako kaya maiwan na kita rito, dahil baka mabugbog kita kapag nagkataon. Nang mag-umpisa itong maglakad palayo, ay pinigilan niya ito. Sandali, dali-dali siyang tumayo para sundan ito. Hey we! Inis itong hinarap siya, may kailangan ka, ba't aalis ka na? Kapag nagtagal kasi ako rito, ay baka mabugbog lang kita, kaya para maiwasan ko na hindi makasakit, ay pupunta na ako sa kwarto namin ni Aling Pasita para matulog na. Ano bang ikinagagalit mo? Nagagalit ka ba dahil sinabi kong dadalhin kita sa derma? May pera ako, senggal nito sa kanya, hindi ko kailangan ng pera mo. Nang humakbang ito palapit sa kanya, ay humakbang naman siya paatros, hanggang sa makarating siya sa dulo ng pool. Kapag humakbang pa siya ng isa, ay tiyak na sa tubig na siya babagsak. Bakit ba nagagalit ka? Napakadilim ng hitsura nito ngayon, kaya parang gusto na lang niyang tumalon sa tubig, para makaiwas siya sa babaeng kaharap. Yaya, nasaan siya? Pabulong niyang tanong, habang nakatingin siya sa bandang pinto. Bakit parang maghapon ko yata siyang hindi nakita ngayon? Umalis siya, mabilis siyang napabilang sa yaya niya. Umalis na siya. Dinala na ba niya lahat ng mga gamit niya? Bakit mo tinatanong? Balik nitong tanong sa kanya. Ano naman sa iyo kung hindi na nga siya babalik? Bakit parang galit kayo sa akin yaya? Masama po bang tanungin ko kayo kung babalik pa siya o hindi?
At bakit hindi po siya nagpaalam sa akin? Bakit naman siya magpapaalam sa iyo? Boss niya ako katwiran niya. Dapat nga ikaw ang tumawag ng boss sa kanya nakasimangot nitong sabi. Siya nga pala, may tumawag sa telepono kanina at hinahanap ka. Ano pong pangalan Yaya? Stacy raw. Paano niya nakuha ang telephone number dito sa bahay? Pinamaywangan siya ng yaya niya. Sa tingin mo, sino kaya ang nagbigay? Ba't kaya hindi mo tanungin yung sarili mo para malaman mo ang sagot? Biruin mo, hindi lang number ng telepono ang alam niya, kundi number din itong bahay. Ibang klase ka, inilalagay mo talaga sa kapahamakan ang mga buhay natin Napatikim siya bigla, at wala sa sariling napainom ng tubig. Bawal magpapasok dito sa bahay mo, pero kung kani-kanino mo naman ibinibigay ang mga impormasyon dito. Ang galing mo rin Kaya hindi na ako magtataka, kung isang araw, ay pasukin ulit tayo ng mga magnanakaw dito, dahil din sa kagagawan mong lalaki ka, sermon nito sa kanya. Ginagamit mo pa ba yung utak mo? Sa tingin mo ba ililigtas pa tayo ni Chichay kapag nagkataon? Malamang hindi na. Nang may mag-doorbell sa labas, ay sinaman siya ng tingin ng yaya niya, na para bang papatayin siya nito. Yaya, pakisabi po walang Rafael na nakatira rito, sabi niya rito. Huwag niyo pong sasabihin na dito ako nakatira. Bakit hindi ikaw mismo ang magsabi? Masungit nitong tanong. Ikaw ang humarap sa babaeng yun, tutal ikaw naman ang nagpapunta sa kanya rito. Yaya, sige na po. Bahala ka sa buhay mo. Problema mo yan, kaya soasyunin mo, sabi nito bago siya nito layasan. Kahit halos gawin na ni Stacy na piano ang doorbell niya, ay hindi pa rin niya nilalabas ang babae. Bibili na lang siya ng bagong doorbell kung sakaling masira ito, dahil ayaw niyang makipag-usap sa babaeng yun, dahil nakilala niya lang naman ito sa bar. At dahil walang gustong magbukas talaga ng gate niya, ay napilitan siyang kumilos para tingnan at kausapin, kung sino man ang taong iyon. Rafael, nagulat siya nang bigla siyang dambahin ni Stacy. Para itong ahas kung makayakap sa kanya. Pilit niyang itinutulak ang katawan nito palayo sa kanya, pero hindi niya ito may tulak-tulak, hanggang sa may humila ng malakas sa buhok nito, dahilan para bumitiw ito sa kanya. Buweset ka, inaano ba kita? Walang yakang babae. Walang kabog-abog na sinuntok ni Chichay ang nguso ni Stacy, na maging dahilan ng pagtahimik nito. Kitang-kita niya na damyugo agad ang nguso nito, kaya naawa siya bigla sa babae. Pumasok ka na sa loob, formal na utos ni Chichay sa kanya. Kapag hindi ka pa pumasok, isusunod kita sa babaeng ito. Sa sinabi nitong iyon, ay mabilis siyang humakbang papasok sa gate pero nagtago siya sa gilid ng pader. Gusto man niyang tulungan si Stacy pero hindi niya magawa. Sino ang nagsabi sa iyo na pumunta ka rito? Narinig niyang tanong nito kay Stacy. Sinabi niya bang pumunta ka rito sa bahay niya? Alam mo bang hindi magandang tingnan na ang babae mismo ang pumupunta sa bahay ng lalaki para lang magpapansin, ha? Hindi niya narinig na sumagot si Stacy. Bagkus, narinig niya itong sunod-sunod na sumigaw. Tanda na nasasaktan ito sa ginagawa ni Chichay. What the hell? Ba't parang nangyari na rin ang ganitong eksena noon? Umalis ka na habang kaya ko pang kontrolin tong kamay ko. Pagbilang ko ng 3 at hindi ka pa nakakapasok dyan sa sasakyan mo, babulagte ka sa harapan ko. 1, narinig niyang nagsisigaw si Stacy habang papalayo ito. 2, nang marinig niya na yumandar na ang sasakyan ni Stacy, ay tumakbo na rin siya papasok sa loob ng bahay niya, dahil siguradong yari siya kay Chichay kapag nakita nito na hindi pa siya pumapasok sa loob ng bahay niya. Si Stacy, kunwari ay tanong niya kay Chichay nang pumasok ito sa bahay niya. Umalis na ba siya? Really? Hindi mo ba alam na umalis na siya? Hindi. Nandoon ka pa bago siya umalis kaya wag kang magkunwari na hindi mo alam, Mata Ray na sabi nito. Paano kaya nito nalaman na nandoon siya? Nakita ba siya nito na nagtago sa pader kanina? Pero, imposible naman yata yon. Saan mo nakilala yon? Sa bar, matipid niyang sagot. Nagulat siya nang hampasin nito ang pader. Sa bar, tumango siya. Sa bar mo siya nakilala tapos, ibinigay mo tong address ng bahay mo kung saan ka nakatira. Nag-iisip ka bang lalaki ka? Hindi. Anong hindi? Hindi ako nag-isip. Malay ka bang pupunta siya rito? Inis nitong sinukli ang sarili nitong buhok gamit ang mga palad nito. Wala naman akong sinabi na puntahan niya ako rito
Hindi sana yon makakapunta kung hindi mo ibinigay tong address mo. Hindi ka ba talaga marunong mag-isip? Umiling-iling pa ito. Ipagdasal mo na hindi na bumalik yun dahil kung hindi, babarilan ko kayong dalawa. Ano, bakit ba nakita niyang nakakuyom ang kamao nito, kaya hindi na lang siya nagsalita? May sasabihin ka. Umiling siya. Sunod-sunod siyang napalunok nang may marinig na naman siyang nag-doorbell, lalo na nang makita niya ang mga mata ni Chichay na nakatingin sa direksyon ng gate. Ilan ba ang inimbitahan mo para dalawin ka? Walang emosyon nitong tanong sa kanya. Lahat ba ng nakasalamuha mo sa bar? Hindi siya sumagot dahil sa mga oras na ito, ay parang gusto niyang kumari pa ng takbo papunta sa direksyon ng gate, para balaan ang taong nagdo-doorbell na umalis na ito, para hindi ito masaktan. Mukhang marami akong mabubugbog ngayon usual nito. Nang magsimula itong humakbang papunta sa gate ay agad niya itong pinigilan. Bitiwan mo ako. Huwag mo na siyang puntahan. Okay, do you mean, hindi ka na pupunta sa gate? Hindi na, okay, sa iyo ko na lang ibubuhos ang inis ko sa kanya, kaya humanda ka. What? Bakit sa akin? Wala naman akong ginagawa Ready, teka, mabuti na lang nakita niya ang yaya niya, dahil kung hindi, ay baka sinuntok na siya nito. Yaya. Bakit? Saan ka pupunta? Sa gate. Halika muna sandali yaya. Bakit ba? Iligtas mo ako yaya. Yun sana ang gusto niyang sabihin pero hindi niya ginawa, dahil siguradong bagbog sarado siya, kapag silang dalawa na lang ulit sila ni Chichay. Oh, ano ba yon? Paglapit ng yaya niya, ay napakapit siya ng mahigpit sa braso nito. Ano bang sasabihin mo? Na-miss lang kita yaya, pahayag niya rito habang nakangiwi. Salamat po sa pagmamahal sa akin, pagluluto, pag-aalaga at pagmamalasakit sa akin palagi. Kung ano-anong pinagsasabi niya, para hindi agad ito umalis. Yaya, ano nga pala ulam natin ngayon? Aling Pasita, pakitingnan nga po muna kung sino na naman ang nasa gate ngayon. Utos dito ni Chichay pero hindi niya hinayaan na umalis ang yaya niya. Bitiwan mo si Aling Pasita para mapuntahan niya ang taong nasa labas. Ako na lang ang titingin, presenta niya, pero tiningnan siya nito nang may kasamang pagbabanta. Sige na, tingnan mo na yaya. Unti-unti niyang pinakawalan ang yaya niya. Salamat, yaya, ang weird mo, sabi nito bago ito naglakad papunta sa gate. Papasok na ako sa kwarto ko dahil may tatapusin pa pala ako, paalam niya bigla pero umiling ito. Mamaya ka na pumasok, saad nito. Panoorin mo kung ano ang gagawin ko sa mga taong pumipindot ng doorbell mo para sa susunod, hindi ka na mag-imbita ulit. Hindi na ako mag-iimbita ulit. Promise, last na yung kanina. Rafael, may naghahanap sa iyo. Rebecca raw ang pangalan nito. Pasiga na impormo ni Yaya Pasita, kaya mabilis siyang tumakbo papunta sa gate para paalisin agad ang babae, pero naunahan siya ni Chichay. Kahit ang yaya niya ay walang nagawa, nung sikmuraan ni Chichay si Rebecca. Sa halip na pigilan nito si Chichay, ay pinanood lang nito ang babae na masaya, habang nananakit ng walang kalaban-laban na babae. Lulyugo-lugo na umuwi si Rebecca dahil grabe ang natamo nito sa babaeng kaharap niya, na akala mo miyembro ng sindikato. Siguro naman katatakutan na tong bahay mo simula ngayon, sabi ni Chichay nang lingunin siya nito. Habang nandito pa ako, lahat ng pipindot ng doorbell mo ay uuwing may tama sa katawan. Ano, lahat? Okay ka lang. Paano kung mga katrabaho ko ang pumunta rito? Kilala ko ang lahat ng katrabaho mo, Anito. Ang mga taong hindi mo lang naman kano-ano ang makakatikim ng kamao ko. Ang mga kaibigan mo at katrabaho mo lang ang magiging ligtas sa parusa. Paano yung mga naging kaklase ko? Kagaya niya ni Rebecca, hindi mo dapat siya ginulpi dahil kaklase ko siya dati. Kunway nagulat ito, pero maya-maya ay nagkibit balikat na. May reunion ba kayong dalawa kaya siya nandito? Wala pala eh. Oh, anong gagawin niya sana dito ngayon? Magkukwentuhan kayo. Siguro, alanganin niyang sagot. Ba't ka ba nagagalit? Hindi naman masasamang tao ang mga yon. Isa pa, mga babae sila at hindi lalaki, kaya malabong magnakaw sila rito sa bahay. Sigurado akong hindi na mauulit ang dati kung iyon ang inaalala mo. Hindi na talaga mauulit yon, saad nito na parang may kasamang pagbabanta. Kung mauulit man iyon ay hahayaan na kita, dahil wala kang kadalaan, dagdag nito sa galit na tono, bago ito pumasok sa kwarto nito.
Yaya, masama na bang dalawin ako rito? Hindi naman, sagot nito. Need lang natin mag-ingat iho. Kung makaasta ang babaeng yan, akala mo siya ang boss dito sa bahay. Matagal na siyang boss dito sa bahay mo. Hindi mo ba alam na mas mataas pa siya sa iyo? Kaya kung ako sa iyo, susunod na lang ako para hindi ako makatikim ng sakit ng katawan. Para siyang Verdugo, pabulong niyang sabi. Akala mo kung sino? Iho, may bisita ka. Imporma ni Mang Berto sa kanya. Ano? Sino raw po? Bakit sunod-sunod ang bisita ko ngayon? Napatingin siya sa direksyon ng kwarto ni Yaya at Chichay. Mang Berto, lalaki po ba o babae ang bisita ko? Lalaki. Ano raw ang pangalan? Renzo. Halos magkandara pa siya sa takbo, para paalisin kung sino man ang bisita niya sa pangatlong pagkakataon. Sir Rafael Montesillo, ako nga, may kailangan ka. Pahingi raw po ng pera, sabi ng ate ko, sabi ng lalaki habang mangiyak-ngiyak ito. Nasa ospital po kasi ngayon dahil binugbog daw po siya ng katulong nyo. Ano? Sinong tinutukoy mo? Sinong ate? At sinong katulong ang tinutukoy niya na bumugbog sa kanya? Si Ate Stacy po. Hindi po kasi siya makatayo pag uwi niya kanina. Kaysa kasuhan niya raw ang kasambahay niyo, bigyan niyo na lang daw po siya ng pera para may pambayad siya sa ospital, dahil nagpa-check up po siya kanina. Sige, wait here. Wala kasi siyang dalang pera, dahil nasa kwarto niya ang wallet niya. Pagdating niya sa kwarto niya, ay kumuha siya ng 10,000 para ibigay sa kapatid ni Stacy, na mukhang napuruhan yata talaga ni Chichay. Paglabas ng kwarto niya ay bumungad sa kanya ang mukha ni Chichay. Ba't parang nagmamadali ka? Saan ka pupunta? Ba't nandito ka? Pabalik niyang tanong. May bisita ka na naman ah. Napatingin ito sa kamay niya, kaya mabilis niyang itinago ang pera na hawak niya. Ano yan? Ibibigay mo ba yan sa bisita mo? Hindi. Ba't naman ako magbibigay ng pera sa kanila? Sumama ka sa akin, sabi nito. May pupuntahan tayo. Saan? Basta, inilahad nito sa kanya ang kamay nito. Humawak ka. Dahan-dahan siyang humawak sa kamay nito na pinagsisihan niya, dahil halos masabsob siya nang hatakin siya nito. Saan ba tayo pupunta? Malalaman mo mamaya. Sa likod ng bahay niya sila pumunta. Sa gilid nito, ay may isang bagay na natatakpan ng kakaibang cover. Nang alisin nito ang cover, ay isa palang Ducati ang laman nito. Sa iyo yan. Kailan mo nabili? Yeah, I bought it 10 years ago. Ba't ngayon ko lang yan nakita? Ngayon ka lang naman nagawi sa banda rito eh. Nang sumakay ito sa motor, ay nagtataka siyang tiningnan ito. Sasakay din ba ako dyan? Bakit? Saan ba tayo pupunta? May pupuntahan nga tayo, at dito tayo dadaan sa likod. Teka, may bisita pa ako. Hindi yun bisita kundi buwesita, sakay na. Ayaw ko. Sasakay ka ba, o bubugbugin ko na lang yang kapatid ni Stacy sa labas? Tanong nito na may kasamang pananakot, kaya naman, wala siyang nagawa kundi ang umangkas kay Chichay, kahit ayaw naman talaga niya. Humawak ka ng mabuti. Nang paandar na nito ang Ducati, ay parang naiwan ang kaluluwa niya dahil sobrang bilis ng pagpapatakbo nito. Halos hindi na niya makita ang mga dinadaanan nila, kaya malutong siyang napamura ng sunod-sunod. Nang bigla itong magpreno, ay napayakap siya ng mahigpit dito dahil kung hindi, ay tiyak na pupulutin siya sa semento. Anong ginagawa natin dito? Huminto sila sa isang restaurant na hindi pamilyar sa kanya. Kakain ba tayo riyan? Ang layo naman ng pinuntahan natin. Gusto mo bang kumain? Sa halip ay tanong din dito. Kung gusto mo, pwede naman. Libre mo, pwede naman. Puro ka pwede naman. Wala kang ayatang dalang pera eh. Kahit mag-anak ako ng isang batalyon, kayang-kaya ko silang buhayin kahit hindi ako magtrabaho. Ganoon kadami ang pera ko, mayabang nitong sabi, kaya napaismid na lang siya. Ano ba kasi ang ginagawa natin dito? Yan na o. Nguso nito sa 2 taong nagtatawanan. Ang isa ay si Stacy at mayroon nitong kasamang lalaki. Sabi ng kapatid niya nasa ospital ang ate niya, di ba? At kaya siya nagpunta sa bahay mo ay para manghingi ng pera, tama? Paano kaya nito nalaman ang mga pinag-usapan nila ng kapatid ni Stacy? Grabe, nakakaduda naman ang babaeng to. Hoy babae, pagkuha ni Chichay sa atensyon ni Stacy. Nang akmang pupuntahan nito si Stacy, ay mabilis niyang nahawakan ang kamay nito. Wag na, nakakahiya.
Kakausapin ko lang naman siya. Kausapin mo lang Promise. Sinamahan niya itong puntahan si Stacy, dahil sinabi nito na kakausapin lang nito ang huli. Nang makarating silang dalawa sa harapan ni Stacy, ay halos magtago ito sa likod ng lalaki. Sino ba kayo? Maangas na tanong ng lalaking kasama ni Stacy sa kanilang dalawa ni Chichay. Ang lakas naman ng loob niyong sirain ang araw namin. Gusto niyo ng gulo? Magsabi lang kayo hoy. Pinutol ito ni Chichay. Manahimik ka kung ayaw mong umuwi ng baldado. Hindi ikaw nang sadya ko kundi ang kasama mo. Bakit? Ano bang kailangan mo? Bigla itong sinuntok ni Chichay sa panga. Sa tingin niya, medyo nahilo ang lalaki sa ginawa ng babaeng kasama niya. Kapag sinabi kong manahimik ka, sabat ka ng sabat, hindi naman ikaw ang kinakausap. Hinawi nito ng malakas ang lalaki, dahilan para mampag pa ito sa pader. Tabi, Chichay, sabi mo kakausapin mo lang. Ba't kailangan mong manakit? Ang dal-dal Ang takot na si Stacy ay halos nakayuko na, pero hinatak yun ni Chichay para makatayo ng diretso. Ikaw na babae ka, huwag kang masyadong mukhang pera Inutusan mo pa talaga yung kapatid mo na bumalik doon para manghingi ng pera Alam mo bang sinabi niya na nasa ospital ka raw ngayon? Gusto mo bang tutuhanin ko talaga ang sinabi niya? Yung tipong sa ospital ka na talaga titira Nang iangat nito ang kamao nito sa ere, ay mabilis niyang hinawakan ang mga kamay nito. Hey wag na, alam mo namang walang laban sa iyo yan Hindi siya nito pinakinggan, dahil ang isang kamay nito, ay hawak na pala ang leeg ngayon ni Stacy. Wag na kayong babalik sa bahay ni Rafael, naiintindihan mo. Oo, sabihan mo rin lahat ng mga kamag-anak mo at kaibigan mo na wag maliligaw doon para manghingi ng pera, dahil lahat sila uuwing may kapansanan na. Maliwanag ba? Oo, nauunawaan ko. Oo, naiintindihan ko. Malinaw na malinaw. Napangiti si Chichay sa naging sagot nito. Mabuti naman. Yan ang gusto kong marinig. Dahil dyan, isang suntok na lang ang ibibigay ko sa iyo imbes na dalawa sana. Halika na, kumain na lang tayo. Sa halip ay yaya niya rito sabay hatek palayo kay Stacy. Anong gusto mong kainin?